Ito yung sinabi kong, dito natin makikita ang mga Alam mo, aktibidad I ng ating was Pangulo kahit noon pa given this kay morning ah, my speech. former President It Duterte, was ito all ngayon kay PBBM. patriotic Dito natin statement, makikita sa and I RTV felt Malacanang o that RTVM. I have to do something more for the country, for it is my moral duty, my obligation, by my oath of office, that you should know what is happening to the country. Okay, dito sa speech na to, binabanggit ni former President Duterte yung mga problema ng bansa at kasama na dito ang binanggit niya na corruption. So bago pa lang siya sa pagka-presidente, acknowledge na niya ang corruption ay isa sa mga problema ng bansa. Pakinggan natin. Alam mo, ang problema natin is criminality, drug, corruption, human trafficking, at yung corruption lalo. Dito sa criminality, isahin lalong lumala ang ating law and order with the advent of just give the tickets pahinga. Give the tickets pahinga. The country become really a very serious problem for all of us. It has deteriorated with the advent of drugs because of the corrosive effect of money. I am very sad, but on the drug scene, we all long suspected na mahaba pa yung sinabi niya tungkol dito sa mga katiwalaan sa droga, sa pulis. Mahaba to, pinutol ko na lang. So, nasabihin na sa inyo lahat, lalo na yung mga pulis na nasabit sa droga, one way or the other, have contributed to the deterioration of the law and order of this country. okay, take note na ang speech na to ay noon pang July 5, 2016. So, naupo siya ng June 30, no? So, ilang araw pa lang sa upo niya sa Malacanang, yung speech na to niya ay noong July 5, 2016. May pa yun tungkol doon sa mga particular sa police, sa droga. Pinutol ko na para, kasi mahaba. Ang intention ko lang naman nito ay para makita ninyo yung mga galaw, gawa ng presidente, activities ng presidente kahit kay Duterte pa at yung sa ngayon ng presidente PBBM ay makikita natin dito sa RTVM. So, RTV meaning Radio TV Malacanang. Masundan natin. So, yun lang ang intention ko na pinapakita ko. So, para makita natin yung panahon pa ni former President Duterte at saka itong kay PBBM. Makikita natin dito sa RTVM. So, Radio TV Malacanang. Criminal syndicates and the drug distribution, marami nang namamatay. At marami pang mamamatay. At huwag kayong sumali dyan, maski pulis kayo, maski official kayo, because you will place yourself in the line of fire. Dito pa lang, he is giving warning against the drug users o yung mga kahit sa mga pulis o official man na sasali sa mga kalukuhan. Yan, binigyan niya ng warning kasi may pag-alalagyan kayo. So, dito pa lang, nag-warning na siya. I am not apologizing for it. And may I tell all and sundry, lahat, even the international community, lahat na magdidisgrasya, magkakaso. Ano ang kaso? Under the revised penal rules. In the fulfillment of your duties as public authority, akin yan. Mine and mine alone. I assume full legal responsibility for it.
Huwag kayong Ito matakot. pa lang, sinabi na naman niya Just na observe. huwag kayo matakot No, kasi kasi, sagot niya ang lahat, mine and mine alone. itong mga So, kaya nga ito ngayon, ubo, kasi dating ano speech kapag niya sabi to, tapos ako ngayon shoot ko to lang kill? It means to ni-record, kaya say madugtong ko yun. Kaya that when you ngayon, are there and yun, for the idiot and may you kaso think siya sa there is ICC dahil fight dito that sa could mga resolve. nangyayari. Dito, sa party na to, he tried to explain kung what does he mean by saying shoot to kill, no? So, yun pinaliwanag niya dito. In your demise, then why would you die? Shoot first, but only when you think that your life is in danger. That is a pabalik-balik yan sa 2 years. Yung mga polis na 2 years lang ano. Yung lalo ng graduate ng PNP, alam ninyo yan. So itong mga media na to, hayaan mo yan. Dumadaan ng polis yan. Not all of them are not lawyers. When I say reward, dead or alive, it means the same thing. There are laws to be observed before you do it. What am I into in my messages? I just want you to be brave at huwag kayong patakot-takot mamatay dahil trabaho ninyo yan. Pinili naman ninyo yan. Hindi naman kayo pinilit na pupunta dyan. Ngayon, kung pupunta sa pulis, yan ang masakit. Kayo lahat ha, it's not the appropriate time for me to be lecturing. Pero kayo, do not within the 6 years that I will be here. Huwag yung kayong magkadisgrasyahan tayo na. Sinasabi ko madidisgrasya ko at madidisgrasya ko. Hindi ako urong dito. And I said, I would stake my honor, my life, and even the presidency. Kaya kong bitawan yan. I do not have any. So, kaya siguro yung mga pulis ay yun nga, may maraming mga nangyaring inakusa sa kanila dahil nga dito sa assurance ni former President Duterte na siya ang bahala, huwag matakot, siya ang bahala. So, yun. Illusions about being there all the time o hanging on the repression. Nandito na rin ako, gawin ko. Kasi maraming presidente dumaan sa bayan natin. Tungkol ito sa mga sinasabi ni former President Duterte, wala namang mali. Di ba? Parang tama naman yun. Mali lang ang pagkasalita, pero yung paliwanag niya, mukhang, it doesn't mean naman ng patayin mo. Patayin mo daw pagka nanganganib yung yung buhay mo. Tama naman, di ba? Pero sa kung ano ang nangyari actual, iba naman yun. Basta itong sa sinabi niya, sa tingin ko, okay naman. Ano nangyari? Kasi hindi rin yung pinapakinggan eh. Yan ang mahirap. Now the problem with that, let me give you a lecture about the human rights.